Nagtatanong ako, nakalmot lang ng pusa, nagka-rabies na. Paano nagkaroon ng rabies ang kuko ng pusa? Iyang tao may kuko din naman. Ibig sabihin ba nun, lahat ng may kuko may rabies? Tanungin ko sana ang pusa. Kaso, on duty pala, hinahabol yung daga. Kaya, napasearch na naman ako sa Google. According to Google, ang rabies nagtatransfer through saliva, sa laway. Napansin mo ang pusa, nakatunga nga. Iniisip ka nun. Napansin mo ang pusa, dumidila sa kanyang braso, papunta sa kanyang kamay. Ngayon yung kamay niya, di ba, dun yung kuko, sa salinan ng laway kasi dinidilaan niya yun eh. Di ba napansin niyo yun? Kaya, pag nakalmot ka ng pusa, ang balat mo'y nahiwa sa malawolvere niyang kuko. Naku, hugasan mo agad-agad. At pumunta ka na sa pinakamalapit na hospital. At napatanong na naman ako, paano maiwasan nang di ka makalmot ng pusa? Yun na naman ang tanong ko ngayon sa isip ko. Sumasagi na naman si Google. Dahil talaga namang nakakatuwa yung pusa, lalo pag tinatanong mo, sino ang iyong jowa? At lumabas na naman si Google. At doon ko na-discover, meron palang gloves yung pusa. Tatawagan nilang catboats. Hindi yung bangka yung sinusuot, yung boats. Pwede ipasuot sa pusa. Anti-meow na siya. At syempre, mayroon silang nail cutter. At para naman talaga hindi siya makadila doon sa kuko niya. Mayroon pang mask yung pusa. Ang social, may mask. Diba nagka-COVID-19, nagkaroon tayo ng mask. Yung pusa, meron ding mask. Kaya, yun lang. Hanggang dito na lang yung video natin. Kaya kung bago ka sa Facebook page na to na napadaan ka, follow, like, and share mo yung video natin. Salamat at maraming thank you at mag-ingat kayo palagi. Bye-bye!